Sa Biblia po mga kapatid, kaibigan, meron pong iba't ibang uri ng kasalanan na dapat po nating talikuran, na dapat po nating layuan, na dapat po nating ihingin ng tawad sa Panginoon, sapagkat ang kasalanan ito mga kapatid at kaibigan ay siyang maaaring maghatid sa atin sa impyerno. At siya rin po nga maaaring maging dahilan upang hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit. At ito rin po yung maaaring maging dahilan upang tayo po ay mapahamak ang ating mga kaluluwa pagdating po ng takdang araw ng paghuhukom ng Panginoon. Kaya mahalaga po sa pagkakataong ito kung ikaw po ay namumuhay, ayon po sa uri ng kasalanan na babanggitin po ng banal na kasulatan, na tayo po ay may lakas at may buhay pa, ay tayo po ay may mayroong pagkakataong magbago. Sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto, sinabi po ito ni Apostol Pablo sa talatang 6, kabanata 6, at ang talata po ay 9 hanggang 10. Sabi po dito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid. Una po yung mapakiapid, ni ang magmananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Sabi po dyan, ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Dito po meron pong 10 uri ng kasalanan na binabanggit po si Apostol Pablo. Ang una po, sabi po dyan mga kapatid, ay yung pakikiapid o yung pagsasama ng hindi pa kasal. At ang ikalawa po ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa mga ribulto na ginawa ng tao. At isa pa po dito yung mga ngalunya o nakikiapid sa hindi niya asawa. Ni ang mga nangbababae. Sabi po dyan mga kapatid, alam po na ninyo kung ano pong ibig sabihin ng mga nangbababae. Ni ang mapakiapid sa kapwa lalaki. At hindi lang po sa kapwa lalaki sa panahon pong ito, andun na rin po yung pakikiapid sa kapwa babae. Sabi po dyan mga kapatid, sabi po ng Biblia, hindi po sila magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sabi po dyan, ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim. Sabi po dyan, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw o palamura. Sabi po dyan, ni ang mga mamamatay tao, hindi po sila magsisipagmana ng kaharian ng langit. Sabi po ni Apostol Pablo, o ayon po sa nilalaman ng salita ng ating pong Panginoon. Sabi po sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 19 to 20, at hayag ang gawa ng laman sa makatuwid bagay ito, ang pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatanim, pagtatalo, paninibugho, pag-aalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, hiduang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, ang mga tulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa pagpapaalala ng una na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ito po isang paalala sa atin ng ating pong Diyos, ng ating pong mga ng Biblia, ng mga lingkod ng Panginoon na sa panahon pong ito, bago po dumating ang araw ng Panginoon, mahalaga na tayo po'y tumalikod, na tayo po'y magsisi, at layuan po natin na ganitong uri ng pamumuhay. Sabi po ng aklat ng Revelation chapter 21 verse 8, ngunit ang mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung mga kapatid, pwedeng sapitin ng tao pagdating po ng takdang araw kung hindi po sila lalayo at tatalikod sa sinasabi po ng banal na salita ng ating pong Panginoon. Ngunit tayo po mga kapatid at kaibigan ay may buhay at may lakas pa, hindi pa huli ang lahat. Sabi po ng Biblia, ang Biblia po ay nagpapaanyaya sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 9, kung ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan, siya na tapat at banal na tayo papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kapatid at kaibigan, kung nandito man po yung ating pamumuhay at nasumpungan po mga kapatid ng Biblia, na tayo po'y namumuhay na ayon sa sinasabi po ng salita ng Panginoon, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sabi po dyan, ipahayag po natin sa Diyos yung ating mga kasalanan upang po tayo patawarin sa ating mga kasalanan at linisin po tayo sa lahat ng ating pong kalikuan. Yan po'y paanyaya ng Panginoon habang may buhay
habang tayo po'y may lakas pa at habang hindi pa huli ang lahat, tayo po mga kapatid ay binibigyan ng pagkakataon na makapagsisi, sabi po ng banal na kasulatan. At isa pa pong talata sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18, magsiparito nga kayong mga katiwiran, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibong, sabi po dyan, na bagong paligong tupa. Ang kasalanan po mga kapatid, sabi ng Biblia, kung hihingi po natin ang tawad sa Diyos at atin pong tatalikuran at pagsisisihan ng ganitong mga kasalanan, ang Diyos po ay handang magpatawad, handang maglinis ng atin pong mga nagawang kasalanan. Sabi po ng Biblia, bakit di pa po dumarating ang wakas ng mundong ito, sapagkat inaantay niya na ang lahat ng tao ay mga pagsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Inaantay po tayong lahat ng Panginoon na manumbalik sa Panginoon at binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo'y mga ligtas. Sabi pa po ng isang talata, upang ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at sila po ay mga ligtas. Ito po yung dahilan, mga kapatid, na kailangan pong ipaabot ng tao, mga kapatid, unang salita ng Diyos para po sa atin pong lahat. Amen. Sa pagkakataon pong ito, nawa po tayo ay makakaunawa at mapagpala. Mabago po yung atin pong buhay sa biyaya po at pangungusap ng salita ng ating pong Panginoon. God bless po sa atin. Pagpalainawa po tayo ng Diyos na buhay.